Part 3 about naman sa medical and home care equipment sa pagiging, informal caregiver. Isa pa sa mga hindi talaga napag-uusapan pagdating sa caregiving ay yung mga gamit sa bahay. By the way, lahat 'to binabasa ko sa journal ko, Noong una akala ko gamot at checkups lang ang magiging malaking gastos. Hindi ko naisip na darating din sa point na kailangan pala ng wheelchair, walker, blood pressure monitor, glucometer o kung ano-ano pang medical equipment. Kapag bedridden na ang pasyente, may adult diapers pa. Minsan kailangan din ng special mattress para hindi ka magka-bed sores. Kailangan mo rin ng wet wipes, portable commode. Ang daming maliliit na bagay na hindi mo naman iniisip dati, pero biglang nagiging parte na ng araw-araw yung buhay. At hindi naman pwedeng sabihin na huwag na lang bumili kasi kailangan sila malamang. About naman sa transportation, isa pa palang gastos na madalas nakakalimutan ng mga tao ay pamasahe. Kapag healthy ka, hindi mo naman masyadong iniisip kung magje-jeep ka, tricycle o bus. Pero iba na kapag may inaalagaan kang matanda na hirap ng maglakad, may bali o nalilito na minsan, hindi mo na pwedeng sabihin na mag-jeep na gano'n kasimple kasi baka mabalian lalo. Mawasak na yung umuga-uga. May mga pagkakataon talagang kailangan ng mas komportableng sasakyan. Minsan kailangan pang mag-arkila ng ambulance o ibang transport. At kung wala kayong sariling sasakyan, wala kang masyadong choice. Hindi ka rin naman puwedeng laging umasa sa kapitbahay o kamag-anak na ihahatid kayo sa ospital tuwing may check-up o emergency. Isa na naman siyang dagdag sa listahan ng mga bagay na kailangang isipin ng isang caregiver.